O sige, nabasa mo na ba? So, sabi dito, you are sold. Sabihin nyo nga po sa sarili nyo, ako ay asin. Sabihin nyo, ako ay asin. Okay. Okay, tapos tanungin mo yung katabi mo, may alat ka pa ba? Kung wala kang katabi, tanungin mo yung sarili mo, may alat pa ba ako? Maalat Hindi ka po, na, ganon. hindi, dahil hindi po tayo naligo ng 3 araw at hindi maasim, maalat na pala. So sabi po dito, ang salt ay common. Salt is common. It can be found in every home. So ang salt daw po ay karaniwan na makikita sa lahat ng bahay. Kahit mahirap o mayaman, mayroon pong asin. In fact, it's so common that you might even say it's nothing special. Sabi nila in fact, dahil sa karaniwan siya na nakikita sa bahay, minsan hindi na po natin nakikita kung gaano ka-espesyal yung asin. So parang nandyan lang yung asin. Nakikita mo yung asin pero hindi siya espesyal. So bakit kaya tinawag tayo ni Jesus na tayo ay asin at hindi tayo asukal? Bakit kaya tayo tinawag na asin? Sheila, pasagot nga po. Kasi yung asin kasi, it can preserve, di ba? Amen. Amen. Pero kapag asukal ka, iba yung dating ng asukal sa katawan natin eh. Mm, Nakakabulok ang asukal. nakakabulo. Amen. Tama po. So sabi nga, bakit kaya hindi tayo tinawag na asukal? Kasi po ang asukal ay gusto ng lahat. Pero ang asin, meron lang mga, alam mo yung mga nagluluto lang, yung mga nagpe-preserve lang po ng isda, yung may gusto ng asin. Kasi ang asukal, gusto ng lahat sa dessert, chocolate, candy, na kapag nasobrahan, eh magkakaroon ng diabetes. Ganon din naman ang salt, di ba? Ang asin, pag nasobrahan, eh magkakaroon ng bato. Pero sabi po dito, ang gamit ng asin. Kanina tinanong ko si tatay, sabi ni tatay, pang flavor, pampalasa ng food. Sabi, salt flavors food. You are the seasoning of change to alternate the flavor. So ikaw ang asin para magbago sa kung anumang sitwasyon meron sa bahay mo, meron sa school mo, or meron sa trabaho mo. Sabi dito, I don't like the way it tastes. Hindi ko gusto kung ano yung lasa, kung anong merong trabaho ako ngayon. Hindi ko gusto kung ano yung, I don't like the experience. Hindi ko gusto yung experience na meron ako ngayon. I don't like this in my life. Hindi ko to gusto kung ano yung nangyayari sa buhay ko. Sabi ni God, you are the soul. Change the flavor. Baguhin mo kung ano yung meron sa pamilyang yan ngayon dahil ikaw ang salt. Ikaw ang asin na nagpapalasa, nagpapabago ng lasa, nagpapaganda ng lasa sa buhay ng tao o sa buhay o sitwasyon ng pamilya mo. Sabi po dito, your saltiness is your committed life to Christ. Paano ka ba nagiging maalat? Hindi dahil hindi ka naliligo. Nagiging maalat ka kasi you are committed. Committed yung buhay mo sa pagpapalo kay Kristo, sa pagbabasa ng Biblia, pagsamba, pag-worship kay God, tulad ng ginagawa natin ngayon, kahit malayo tayo. Tapos sabi pa dito, living for Him, ang mamuhay sa Diyos, kahit hindi popular, even when it's not popular. Each time you obey and love, it is like a grain of salt dropped into the lives of those around you. Sabi dito, ang mamuhay po kay Kristo kahit hindi popular, kahit hindi nakikita masyado sa TV o hindi sa social media, every time, pag lagi kang sumusunod at nagmamahal, pinapakita mo yung pagmamahal at pagsunod sa salita ng Panginoon, meron pong um, nadadrop, bumabagsak, nahuhulog na asin sa buhay ng mga tao sa pamilya.
ng mga tao sa paligid mo. Um, Magkaroon tayo ng example. Paano ba yun? Kapag ang asin nahulog sa uod, uod ba yun? Ah, ano ba yung bulate? Bulate yun, di ba? Kapag nahulog ang asin sa bulate, nagkikisay. Kasi nililinis niya yung bulate, di ba? So, sabihin natin, ang demonyo po ay bulate. Or sa sitwasyon nyo, may bulate, may demonyo sa sitwasyon, o mayroong demonyo sa trabaho, o mayroong demonyo sa school. Kapag inobey mo, o pinakita mo yung pagmamahal mo sa salita ng Diyos at kay Kristo, meron pong nahuhulog na mga asin sa mga bulating yan at nagkikisay yung mga yan at nakikita ng mga tao sa paligid na merong kakaiba dahil you obey at pinakita mo yung pagmamahal mo sa Panginoon at nagkakaroon sila ng lasa at nagkakaroon sila ng panibagong kaisipan tungkol sa buhay. Ayun po yung isa, nagbibigay ng flavor o ng lasa sa pagkain. Tapos sabi pa dito, tama sa Ate Rica, salt purifies. We supposed to be a purifying whatever we touch. So kung ano man daw po yung hinahawakan natin, dapat nalilinis. Kung nasaan man tayong sitwasyon, kung madumi, nalilinis. Sabi sa 1 Peter 2:12, live such good lives among the pagans. Ano ba ang pagans? Ito po yung mga anti-Kristo, hindi nakakakilala sa Panginoon. Though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day He visit us. So sa Tagalog po, pabasa nga, Ate Rica. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hentil, upang kahit na paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos. Amen. So, dito, ano ba ang meaning ng purify? Sa Tagalog po, dalisay, linisin, maglinis. Sa English, Kumain na ba yung daddy clean, mo? refine, clear. Sabi po dito, the blood of Jesus purify us. Ang dugo ni Jesus, nilinis na tayo. So kung malinis po tayo at yung mga tao sa paligid natin ay hindi malinis, dapat po pag napunta tayo sa lugar o sa mga makasama natin yung mga taong hindi malinis, malilinis po sila. Hindi po tayo ay dudumi. Diba? Meron kasi mga ganun, because you were the blood of Jesus purify you. Pag napunta ka sa mga kaibigan mo na hindi pa po malinis or hindi pa nila nakikilala si Lord, dapat makilala nila si God or malinis sila through the blood of Jesus and then through you. Hindi po yung natanggap mo na si Jesus tapos may mga kaibigan ka o may mga kumare ka o kumpare ka dyan na hindi pa nakakakilala kay Lord. Ikaw ang ma, ang tawag doon, mahahatak na maging madumi ulit. Hindi po. Sabi dito, the blood of Jesus purify us. The blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all our sin. So binago na tayo, nilinis na tayo ng ating Panginoong Jesus. Excuse me. So sabi natin, Rikad, kanina, di ba? Nakakawala ng pamamaga ang asin. So salt reduces inflammation. Salt cleanses. Salt reduces the pain. Ang asin po nakakawala ng pamamaga, nakakatanggal ng konting pamamaga. Ang salt nakakalinis. Ang asin po nakakawala din ng pain. 'Di ba? Pag nilagyan mo ng asin yung singaw mo, direct, ang tawag doon, nagnanamb. Hindi ka na nakakaramdam ng sakit kasi nakakabawas ang asol. Sabi dito, ang asin does all dot because it different in infection. Ang asin po, ginagawa lahat ng yan, paglilinis, pagtatanggal ng pain, pagtatanggal ng pamamaga, kasi iba siya sa infection. So sabihin natin ang infection ay ang demonyo, ang devil. Iba tayo
sa infection dito sa mundo because we are the salt of God. We are the salt of Jesus Christ. Because it's pure, dahil po pure ang asin, when it hits impurity, it's actually purified. Sabi po dito, dahil pure ang asin na malinis, kapag tinamaan niya ang isang um, bagay or sitwasyon o ang singaw na hindi po malinis at merong infeksyon at merong bakterya, nililinis niya ito kapag nilagay mo dun yung asin. So, dapat ganun po tayong mga asin tayo na kapag nilagay tayo sa isang sitwasyon, malilinis po yung sitwasyon na yun at hindi po lalala. Hindi po mas lalong sasama ang sitwasyon, kundi magkakaroon ng kabutihan o kasagutan. Number 3, salt preserve. Ito, sino yung nagsabi? Ewan ko si tatay ata sa ate Rica. Si nanay? Sabi salt preserve. Ang salt po ay nagpapanatili. Katulad ng daing, katulad ng tuyo. Diba, sinusalt yan, nilalagyan niyo ng asin. Kasi napapanatili yung lasa, napapanatili yung imahe ng asin, ay ng isda, hindi nagkakadurog-durog. Kaya nakakain natin yung mga tuyo na yan dahil sa salt, dahil sa asin po. Sabi dito, is our responsibilities to preserve the earth. Responsibilidad po natin na panatilihing malinis ang mundo. You preserve the evidence of life, live for Him. Sabi po dito, napapanatili mo na malinis ang mundo dahil sa buhay mo. Your obedience will possibly motivate others to obey Him, making life better for all. So yung pag-o-obey natin, yung ano na yung pag-o-obey sa Tagalog? Yung pagsunod natin sa Panginoon ng tama, sa pagbabasa natin ng Biblia, sa simpleng pananalangin natin pag nasa labas tayo at hindi tayo nasa bahay. Kapag nakita po yun ng mga tao, nagkakaroon sila ng motivation para sundin ang ating Panginoon. At dahil po doon, dahil nakikita nila yung pagsunod natin at namomotivate sila na gawin kung ano yung ginagawa natin, nagkakaroon po ng mas magandang buhay ang bawat isa, making life better for all. So sabi dito, if evil is pathogens and bacteria that able to infect the culture, family relationship, we are the salt as antibacteria that preserve the word of God and obey it. So kung ang demonyo po ay bacteria, so kung ang demonyo po ay pathogens na ini-infect yung mga kultura, yung pamilya natin, tayo po ay asin na antibacteria na nagpapanatili ng salita ng Panginoon. So sabi nga, sa TV, kung sa TV, ang mali ay nagiging tama at ang tama ay nagiging mali, sa atin pong mga asin ng Panginoon, ang tama ay tama, ang mali ay mali. Kung ang pakikipag relationship sa babae sa babae ay sinabi ng Diyos ay mali, sa lalaki ay mali. Mali po yun kahit anong generasyon pa ang dumating, kahit ilang taon pa pong dumating, mali po yan at mali. Kung sa mga drama pinapakita na ang pagkakaroon ng mistress ay tama, pangalo niya ay parang natural na lang, sa Biblia po ay mali. Ang sabi po ng Panginoon, mali yun. Kung mali, mali, panindigan mong mali. Kung paninindigan mong mali yan, makikita ng mga tao na ikaw naninindigan na mali. Aba, magiging motibasyon yan sa kanila at susundin nila ang Panginoon dahil sa buhay mo. By living for Christ, you encourage others to know Him. Sa pamumuhay po ng tama at pamumuhay for God, you encourage others to know Him. Alam ko paano Tagalogin. Kung ate pa, dari ka patulong nga. Sa pamumuhay mo kay Kristo, mahihikayat mo ang ibang tao na makilala siya.
Amen. Sabi nga dun last na ano ni Nalin, di ba? Be strong and courageous. Be strong and courageous na mamuhay tayo ng tama at hindi ng mali. Ano pa ba?